Kung yung mga geng-geng at mga youngstana may mga profile pic, yung bayan pa kaya? Biruin mo, logo ng isang nasyon. Simbolo na tayo ay nasa iisang team lamang. Isang team lang. Basketballan kumbaga, di ba? Wala ka sa kabila. Okay, logo ng bansa. Kasi nga naman, paano mo makikilala ang isang bansa kung wala ito? Ano, sikat na mga artista, team song, mga sikat na kanta, sikat na pelikula. Paano na yung mga taga Mozambique o yung Azerbaijan at iba mga bansang maliliit na mahirap ispelengin ang mga pangalan? Sa mga international sports competitions, pag nakakapasok tayo, di ba? Ano ang magiging visual na tatak natin? Yan ang tanong kasi. Kaya nga, kahit sabihin natin na dahil sa social media at pabago-bagong impluensya sa ating kultura, kahindik-hindik pa rin yung mga eksena na makakita ka ng mga batang estudyante na ginagawang map, yung watawat. Sa mga fans naman ni Madonna, masyado raw OA ang gobyerno nung mungkahi na ipaban sa Pilipinas si Madonna dahil sa pagbalabal niya sa watawat sa isang konsyerto niya dito noong 2016. Sabi ng iba, sobra naman, parang ang OA naman. Pero ang tanong, OA nga ba? OA nga ba? OA as in overacting? Dapat nga ba bigyan ng gantong klaseng kasagradong turing ang bandila ng isang bansa, ng Pilipinas? Ano ba to? Sacred relic? Isang milagrosong agimat na may kakaibang kapangyarihan, na may sumpa kapag nilapastangan? Ang sagot ay malamang at malamang hindi. Pero higit pa sa lahat dyan ang kasagutan. Kalimutan muna natin ano nangyayari sa politika natin at lagpasan ng mga bagay-bagay na humahati sa atin at tutukan ang isang imahen na sana magbuklod sa atin. Dito po sa History with Lord, espesyal ang pag-uusapan natin. Dahil mula May 28 hanggang June 12 ay ang selebrasyon ng Flag Days ng bansa dito sa History with Lord. Pag-usapan natin ang watawat ng Pilipinas. Sa Pilipinas, tuwing sumasapit ang Hunyo 12, talagang binaba ang mga kalit mga malls ng tatlong kulay, red, white, and blue. Pero take note ulitin natin, hindi tama na gamitin ang salitang evolusyon dahil wala namang koneksyon itong mga to sa ginagamit natin ngayon. Pero para sa akin, isa pang malupit na bandila na pang metal talaga o kaya pang Pirates of the Caribbean ang datingan. Ang ginamit na watawat ni General Mariano Llanera ng Nueva Ecija. Ang kwento daw, pinagtawanan daw ito ni Bonifacio at tinawag na ang bungo ni Llanera. Pero hindi alam ng Supremo, siya mismo, after a few years, magiging bungo sa utos ni Aguinaldo. Boom! Ang pinakamalapit sa itsura ng bandila na meron tayo ngayon ay yung ginamit daw ni Pio del Pilar. Merong puting triangle. May tatlong letrang K sa bawat sulok. Bandila ng matagumpay ang tawag dito. May ginamit din of course ang batang general na si Gregorio del Pilar na may color scheme na itim, asul at pula. Ito rin daw ang dala niya nung engkwentro sa Tirad Pass. Doon na siya namatay. No? Pero ang sinasabi, maaaring pinagkunan daw ng inspirasyon nito ay ang watawat ng Cuba. Pero sa totoo lang, maraming kahawig yung bandila natin. Ano-ano ba ang mga to? Ang pinakakambal nating bandila ay sa Czech Republic. Iba nga lang ang posisyon ng mga kulay at walang araw at mga bituin.
Parang malungkot, ano? Hawig din natin ang sa Puerto Rico at Cuba. Pero hindi lang doon nagtatapos ang pagkakapareho natin sa kanila. Ang dalawang bansang yan ay bahagi din ng malawakang pag-aaklas laban sa kaharian ng Espanya noong late 19th century. Yung sa Malaysia, kahawig din ba? May kahawig din ang maliit na teritoryo ng The Netherlands na matatagpuan sa Pasipiko. Ang tawag ay Sint Maarten o ang Saint Martin or San Martin. Paano naman yung Magdalo ni Aguinaldo? Paano yung Magdalo flag na ginamit nila Trillanes? Xiao Chua, paliwanag mo. Kasi ngayon may mga bago ng poster na meron ng Magdiwang flag, Magdalo flag. At yung Magdalo flag, pinaghalo nila yung Sansawar standard ni Bonifacio at yung letrang K dun sa tinatawag daw na Philippine flag ni Aguinaldo, no? Pinagsama nila ito at ito yung naging Magdalo flag daw. Dahil bahagi ng kasunduan sa Biak na Bato ang pag-exile sa Hong Kong nila Aguinaldo at iba pang mga lider ng revolusyon. Sila ay tinatawag na Hong Kong Punta. Pero hindi puro dim sum ang inatupag nila Aguinaldo, wala pang Disneyland doon. Abang nando sila sa Hong Kong ay hindi nawala sa isip ni Aguinaldo ang kalayaan at ang independensya ng Pilipinas. Ang pamilya ng diplomat na si Felipe Agoncillo ang nanguna sa pagtahi. Si Marcela Agoncillo at ang batang anak na si Lorenza at si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Rizal. Ang tatlong kulay sa watawat ng Pilipinas ay pagpupugay sa Amerika, wala nang iba, at pinatunayan pa sa binasang proklamasyon ni Aguinaldo sa Kawit noong June 12, 1898. Todo ang shoutout at pasasalamat sa dakilang nasyon dun sa speech na yon. Pero dito sa 8 sinag ng araw, madalas nagkakamali ang mga tao. Madalas kasi tinuturo sa atin itong 8 rays ng araw ang sumasagisag sa 8 probinsyang unang nag-aklas kontra Espanya. Kaya makakarinig ka ng angal mula sa mga ilan, ano? Kaya nga nagrereklamo yung mga Muslim. Mas nauna kaming lumaban sa mga Kastila, ba't wala kami dyan? At syempre, kung titignan mo, before the Katipunan, there were more or less 200 revolts that happened in the whole Philippines. So, ba't mo sasabing the first to revolt against Spain? Dapat nililiwanag ito na pag sinabi mong 8 rays of the sun, these are the provinces that were placed under martial law nung pumutok ang 1896 revolution. And this was on August 30 of 1896. Under General Ramon Blanco. Isa pang misconception. Una raw na winagayway ang bandila noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, sa balkonahe ng mansyon ni Aguinaldo. Mali. Hindi sa Kawit, kundi sa isang digmaan sa Alapan, Cavite noong May 28, 1898. At ang araw na yan, May 28, ang pinagdiriwang natin bilang National Flag Day. Aware kaya dyan, yung mga kinatawan ng taong bayan na ngayon ay nagbabangayan. Happy Flag Day na lang sa kanila. At noong June 12 sa Kawit, sa pagkakataong ito ay sumayaw na ito yung bandila sa saliw ng isang marcha na unang pinutugtog nung araw din yon, noong June 12, ang Marcha Nacional Filipina, ang basihan ng ating pambansang awit. Ang logo ng bansa, sinabayan na ng pundasyon ng magiging theme song nito. Gaya ng nabanggit kanina, sa bandila at sa proklamasyon. Nagpasalamat si Aguinaldo sa dakila't makapangyarihang bansa ng Norte Amerika. Ang nagtaboy ng mananakop natin na 300 taon, pero wala pang 1 taon, gegerahin pala tayo ng Amerika sa isang digmaan na magtatagal ng 2 taon mahigit at mag-iiwan ng libo-libong mapatay. Ang nagtaboy ng mananakop, siya palang bagong mananakop. Pero, civilize them with a crag. Yung isang uri ito ng baril. Unang bumandera sa digmaan sa Alapan, Cavite. Yung bandila natin. Ito, yung
unang-unang panalo ni Aguinaldo mula nang dumating siya from Hong Kong. At tinalo ng mga puwersa nila Aguinaldo ang mga Kastila. Nagtagal ng 5 oras ang sagupaan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero nung alas 3 ng hapon, nabihag na nila Aguinaldo ang mga puwersa ng Espanya. At meron silang mahigit 300 na mga bihag ng mga sundalo. Unang military victory ni Aguinaldo mula nang umuwi siya mula sa pagkaka-exile mula sa Hong Kong. At sa harap ng mga nasa 300 mga Spanish Army soldiers. Kasama na rin ang mga American sailors. Doon unang winagayway ang ating bandila. Huling araw ng Mayo 1898, hawak na ng mga revolusyonaryong Pinoy ang buong Cavite at kumalat pa ang kanilang kontrol hanggang sa ilang bahagi ng Maynila. Sa Alapan, isa nangyari doon, makasaysayang pangyayari doon, merong marker o pananda. Sa Alapan na ngayon, bahagi ng Imus, Cavite, bilang alaala sa tagumpay ng mga Filipino. At matapos ang ilang araw, pagsilang ng ating Republika, ang unang paglipad ng bandila na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Sa bisa ng utos ni Pangulong Ramos noong 1994, ang pagdiriwang ng Flag Day ay pinahaba, hindi lang isang araw. Nangyari, in-extend mula May 28, araw-araw hanggang June 12, Independence Day, ay Flag Days. Kaya sa mga araw na to, hinihikayat ang lahat na i-display kahit saan ang ating watawat. Dapat lang, lalong-lalo na doon sa opisina ng mga nagbabangayan. Biruin mo mula sa cellphone, pag lumingin ko sa harapan, ang unang mo makikita at pinakamalaking image, pinaka-prominent sa Senate Hall ay yung watawat ng Pilipinas. Paglabas pa nila ng building, may watawat pa doon. Ano kaya to? Parang nasanay na lang sila. Familiarity breeds contempt. Ano kaya nararamdaman nila kung nakikita nila yung flag natin? May pinapaalala ba sa kanila o wala na silang pakialam? Kasi ganito, why should we care? Alam nyo ba na mula 1907 hanggang 1919 ay pinagbawal ng mga Amerikano, ng American colonial government na ipakita ang Philippine flag at kahit anong bersyon nito o kahit anong magpapaalala, badge, insignia, kahit anong symbol na maaaring magpaalala doon sa ating watawat maging sa mga alaala ng naunang insurrection. Okay. Ang susuway daw ay pwedeng makulong ng hanggang 5 taon. At may multa na hanggang 5,000 piso. Hindi bababa ng 500. Malaki pa rin yun nung panahon na yun. Pero alam nyo ba na ang Pilipinas lang ang bansa sa mundo na merong watawat na pwedeng magpakita kung ito ay nakikipagdigma? Kapag ang pula ay nasa kanan, ibig sabihin, Yera. Noong September 6, 1907, ipinasa ang Act number 1696, ang Flag Law, na nagbabawal sa pagpapakita ng anumang simbolo ng Pilipinas, hindi lang watawat kundi pati ang official seal o mga kulay. Sabi ng isang historiador, ang tawag daw dapat dito ay anti-flag law. Pero ano raw ang punto ng batas na to? Para mapigilan na ma-inspire ang nationalistic spirit ng mga Pinoy. Kasi baka naman biglang magrebelde ulit, hindi ba? Anti-flag law. Dahil pinapagbawal ang pagpapakita ng anumang simbolo ng independensya ng Pilipinas. So hindi lang ito bandila, maaari din ito ay mga seal at iba pang mga simbolo ng Republika ng Pilipinas. Kulong at may multa o multang parusa sa mga lalabag. At isa sa mga nasampula noon ay ang mandudulang si Aurelio Tolentino, na isa ring urig na katipunero at tropa pa nila Bonifacio. Kasi pinalabas siya yung kanyang plane kahapon, ngayon at bukas. At ang stage daw ay tad-tad ng mga bandila ng Pilipinas. Pero taong 1919, binaba na rin ni Governor General Francis Burton Harrison or F.B. Harrison. Binawi niya yung batas na yan kasi si Harrison ay naging friendly to Pinoys. Mula noon daw, malaya na nating
napapakita ang ating bandila kahit na nasa ilalim pa rin tayo ng mga kano. Yun nga lang, dahil wala namang striktong pamantayan, paiba-iba ang interpretasyon sa kulay at disenyo nito. Noong 1936 ay naglabas si Pangulong Quezon ng Executive Order 23 na nag-standardize sa mga kulay ng Philippine flag. Navy na dapat ang blue, at tinanggal din ang muka sa araw. Yung araw na may muka, ito yung binanggit natin kanina, isang pangkaraniwang symbol sa maraming South American nations, itong Son of May. Tawag dyan, makikita mo yan sa Uruguay at sa Argentina. Panahon ng Hapon, World War II, inutos daw ni Pangulong Quezon na baligtarin ang watawat. Sa taas ang pula, sa ilalim ang asul. Pero, nung inaugurasyon ng Second Republic, nandoon si Aguinaldo at si General Artemio Ricarte. Binalik yung original na design, yung nakataas yung blue at nasa ilalim yung pula. Kasi, ang opinion nila, peacetime na. Pero gaya ng unang dumating mga kano, pinagbawal din ng mga Hapon ang pag-display ng watawat ng Pilipinas. Pero agad itong binalik ng opisyal na tinatag yung kanina nga, yung Second Republic, led by President Jose P. Laurel noong October 14, 1943. Okay, isang taon matapos ang World War II, noong July 4, 1946, tinatag ang ikatlong Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Manuel Rojas. At sa Luneta, nakita ang pagbaba ng flag ng Amerika at ang pagtaas naman ng watawat ng Pilipinas. Tanong, nasa na kaya yung urig na watawat na nilabas si Aguinaldo sa balkonahe sa Kawit noong June 12, 1898? Ang isang kwento habang umaatras daw pahilaga sa Tayug, Pangasinan sila Aguinaldo, nawala raw nila yung flag kasi on the run yun sila Emong noon eh. Pero ang Suntay family, mga apo to ni Aguinaldo, sa Baguio, ay naniniwalang nasa kanila ang urig na flag mula sa Kawit. At ito raw yung nakadisplay sa museum nila. Pero ang sagot naman ni Teddy Atienza ng National Historical Commission of the Philippines, nung nag-imbestiga raw sila doon noong 1996, kumuha raw sila ng maliliit na hibla, mga fibers, mga strands, ng bawat kulay at nakita nila na cotton ang ginamit doon sa flag na yun. Doon sa mga tala ni Marcela Agoncillo, na siyang nagtahi, sinasabi niya na ang ginamit daw nila ay silk. Kaya medyo may pagdududa doon sa flag na nasa Baguio. Kaya lang, sabihin na natin na ito ang pinakamatandang Philippine flag na meron tayo. At maganda rin naging basahin nila kasi noong panahon ng mga Amerikano, naging navy blue. Halos kulay itim. At yun ang pinagbasehan na gawing lighter shade yung blue. Pero, original man o hindi yung nasa Baguio, dugo pa rin ang binuwis para sa bandilang ito. Kaya huwag na magtaka kung bakit ganun na lang kahigpit ang National Historical Commission of the Philippines at ang pagtrato natin sa bandila ay talagang nakasaad pa sa batas kung ano yung mga dapat gawin at ano yung mga hindi pwedeng gawin. Kasi ito, ayon kay Ginoong Atienza, hindi siya pangkaraniwang flag na gaya ng ibang mga bansa na parang kapritsyo lamang o nadadagdagan lang ng star to represent the state. Yung sa atin daw, hindi talagang solid yung tatlong stars na yan dahil sa yan ang ginawa. Panahon ng revolusyon to. Kaya kita mo na lang ang reaksyon ng mga veterano natin, na talagang silang nagbubuwis ng buhay dahil para mabuo lang ang Pilipinas. Kaya dapat may batas at dapat sundin. At huwag iisipin na ngayon lang tayo naghihigpit. 1930s pa lang ay meron ng nasampulan. Noong 1932 daw, ay may naparusahan na isang negosyanteng Chino. May tindahan daw sa Binondo. Meron siyang laundry shop at nilagay niya yung poster ng bandila na para bang sinasabi niya doon sa advertisement niya na lahat daw ng klase ng tela, mga damit, nilalabhan doon. Kaya nilagay niya yung poster ng watawat natin. Alam mo, sinampahan siya ng multa ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil bawal ang ginawa niya, Hindi raw ginalang ang Philippine flag. Ang multa niya, tumataging ting na 20
pesos. Malaki na yun dati. Okay, ayon sa NHCP or National Historical Commission of the Philippines, wala pa talagang implementing agency noon na magmamonitor tungkol sa pagtrato sa watawat. Kaya nang maisabatas ang Flag and Heraldic Code of the Philippines o yung RA 8491 noong 1998, meron ng panuntunan ng mga sinusunod at basihan ng mga regulasyon. Sa Section 34 ng Heraldic Code, mahigpit na pinagbabawal ang punitin, tapak-tapakan, babuyin ang watawat. Bawal din na gawing pangtapal ng kahit ano. Bawal din ipangsapin ng kahit ano, mesa o anuman. Bawal din gawing pangtakip ng kotse o pantakip ng pader. Kahit nga pantakip ng mga estatwa. Bawal ipang latigo talaga, o gawing tungkod. At kung inaakala mo na makakapuntos ka sa pagiging makabayan dahil gusto mo siyang gawing logo sa iyong negosyo, nagkakamali ka, boy. Bawal ding ilagay sa mga bagay tulad ng mga panyo, panyolito, punda, tuwalya at iba pang mga commercial merchandise. Ibig sabihin, hindi mo rin pwedeng gawing kasuotan, costume o uniform. Bawal ding i-display ang watawat sa ilalim ng kahit anong painting o larawan. Bawal din itong i-display ng pahiga. Dapat palaging nakasabit at dapat hayaang ibuyangyang ng malaya. Hindi mo rin pwedeng i-display sa mga lugar gaya ng mga diskuhan, sabungan, kasino, mga nightclub at iba pang mga puok ng bisyo. Hindi mo rin pwedeng isabit sa harap ng anumang mga opisina o building na okupado ng mga dayuhan. Halimbawa, sa concert ni Madonna noong Pebrero 2016, umangal yung mga taga-NHCP nang nakita ng, sinuot ni Madonna yung flag natin na para bang balabal or robe. Pero sorry na lang si Madonna, sa ilalim ng Section 34 ng RA 8491, pinagbabawal itong gawing kasuotan. Okay, sa bansa kasi ng popstar na yon, walang limitasyon sa pagtrato nila sa watawat. Kahit pasunugin ito bilang bahagi ng freedom of expression na tinatawag. Sa Pilipinas, pwede mo lang sunugin yung watawat kung ito ay punit na o kupas na at Boy Scout lamang ang pwedeng maglibing nito. Take note, libing, hindi tapon, ililibing mo. Kasi sabi ni Ginoong Atienza, yung mga veterano mismo, yung umaayaw na makitang binabastos daw yung flag. Dahil yun nga pinaglaban nila. Kung galit ka sa isang tao, yung effigy nila ang susunugin mo. Pero pag sinusunog mo rin flag ng Pilipinas, parang galit ka sa buong Pilipinas. Kaya every time na iisipin mong may na isang simpleng tela lamang ang bandila ng Pilipinas. Every time na gusto mo siyang gawing tuwalya, pamunas, map, isipin mo na muna ang lahat ng mga ninuno mo na nagtiis ng gutom, nagpuyat, nagpagod, nagkasakit. Lahat ng nagbuhos ng dugo, sa lahat ng mga napatay sa ilalim ng ilang siglo ng pakikibaka natin. 300 na taon sa ilalim ng Espanyol, 40 taon sa ilalim ng Amerikano, at 4 na taon sa mga Hapon. Lahat yan tiniis nila. Dahil sa totoo lang, mas madali ang buhay na sumuko na lang at wag lumaban at sumunod sa pinag-uutos ng nananakop na dayuhan. Pero hindi nila ginawa yun. Yung mga ninuno natin, umalag, lumaban, matawag ka lang na malaya. Pero na lang, kung kamag-anak ka ng traidor, collaborator, o makapili, mahiya ka sa balat mo. Kaya sana may napulot kay kahit konti sa ating episode ng History with Lord Espesyal. Sa susunod na episode ulit, ha? Pero mula ngayon hanggang June 12, bumati tayo sa isa't isa ng Happy Flag Days. Tandaan natin, watawat. Tandaan natin,
Sana makita naman kasi senador yun, ano? May maalala sila. Makonsensya naman. Kasi noon, iba yung kalaban. Ngayon, sila, tayo, nagbabangayan. Kasalanan niya ng isang pamilya at isang pamilya lamang. Alam niyo ang kanilang pangalan.